So ayan, nandito nga po si Amabel, mga kalinga. Ayan, napakagandang Amabel. Ano Amabel, sawa ka na sa pagpaligo? Sawa na ako. Dalawang umitim natin yung... Hindi man. Parang kailangan may kasi skin ko. Oo. Clip mo ba? Clip mo. Ayan. So yung pamangkin mo, naliligo pa ata. Sarap pa kasi maligo. Ang bata na. Sabi ko nga po kanina, pag bihis ko, magsabay na siya sa akin mag-bihis. Oo. Eh, Kaya pa daw. pamangkin ko, yun pa niya mag-bihis. Sabi ko, sige, 10 minutes, bibigyan kita 10 minutes. So, pagka 10 minutes, bumalik ka na sa akin. Then, susunod yung kabilang po. Oo. Basta wag lang siya banda at malalim. Oo, doon. Marunong ba kayo mag-ano? Marunong ba mag-ano? Hindi. Talagang tingnan ko nga. Pero mababaw lang naman dun sa ano. Oo. Sa bilog, ayun o. Doon po banda o. Ayan. So, buti may time ka ngayon, Amabel. Ako, nakatapos lang ng busy week ko. Oo nga. Kumusta pala yung experience mo doon? Sobrang saya ko po kasi marami ako natutunan. Kasi sa pageant na yun, ang dami ko natutunan. Natuto ako mag-makeup sa sarili ko. Kasi talagang required kami na kada araw naka-makeup, kada araw dapat presentable ka. Tapos marami ako natutunan pagdating sa pagkisalamuha din sa ibang tao. Kasi mga iba't ibang galing kami sa iba't ibang province ng Bicol. Kaya minsan merong parang kakaiba sa kanila na minsan tayo mag-a-adjust. So parang ganun yung mga bagay na natutunan ko doon. Tapos, parang masaya rin at the same time na kahit nakakapagod kasi alam mo ba ate, sa isang araw namin, magigising kami ng around 5 a.m. or 4 a.m. Aga? para mag-prepare sa aming 6 a.m. or 7 a.m. call time. So parang tapos uwi kami ng mga 9 p.m. after namin mag-dinner. Tapos matulog kami siguro mga around 11 or 12 kasi mag-review pa, ganyan. Tapos gigising kami ulit ng another day na 4 a.m. So parang... Ay, grabe. Ilang araw na ganun? Isang linggo. Ay, grabe. 7 days yun eh. Tapos, ako parang kami, drain na kami. Sobrang laki ng eye bags namin at lahat. Pero kailangan pa rin namin magmukhang maganda sa tao. Yes, oo. Kailangan pa rin maging buhay na buhay pagdating sa tao. Oo. Kaya ganun pala talaga yung buhay din siguro beauty queen, gano'n. So parang kailangan mo pa rin go with the flow ka lang. So, ano nagudyok sa'yo para sumali sa Miss Bicolandia? Before binibining Cam Norte, ngayong taon, ang plan talaga namin is Bicolandia. Pero parang pinilit yung team ko na mag-join ng binibining Cam Norte na lang muna before mag-Bicolandia kasi parang malilipasan ko yung binibining Cam Norte this time. Eh, sakto nanalo din naman ako, luckily. And yun sa Miss Bicolandia talaga, matagal ko na siyang dream. High school pa lang talaga ako, gusto ko na mag-Miss Bicolandia. Kaya po, nung nagkaroon ng screening last month August. Nagkaroon ng screening last month. Parang ginag ko na opportunity para kahit paano ma-fulfill. Ilan ang natanggal dun sa screening? Ilan ang natanggal? May 3 natanggal sa screening. May 3 natanggal. Kala ko nga papasok na kami lahat kasi parang lahat ng nag-screening is 20. Eh yung parang Parang sakit nun sa loob, sa 3. Nakasama ka, sakali, Kaya sobrang higpit po kasi nila sa requirements tapos sa standard. Ano bang requirements? Unang-una po sa lahat yung height. So kapag yung height po hindi ka agad nakapasok, parang ano bang height ang pasok? Start po ng 5'3". 5'3"? Ano bang height mo? 5'5". Ay, pasok na pasok ka? Kapag nakapasok ka po dun sa height, other requirements naman yung sulbong pupunta. So kapag, ano na naman requirements? Mga requirements po is like yung mga PSA, yung mga documents documents na. And then yung parang pinaka-last po at ang station na pinuntahan ko dun ay about sa health. Kung physically and mentally, okay ka, edi pwede ka maging official candidate na Miss Bicolandia. So okay ka naman, physically fit ka? Oo naman. Ayan, kaya nakasali ka doon. At kumusta pala yung journey mong pagsali doon? Siyempre, kailangan din ng financial. Paano mo na-survive yun? Una po sa lahat, pumunta kami nung handler ko sa provincial office sa Capitolio po. Tapos, pumunta kami doon para mag-send ng mga letters. Kaso, unfortunately po, kailangan pa ng ilang weeks or months before yun makuha. So, yung handler ko po, somehow, siya din yung nag-provide. And then, yung mga nakuha ko po before sa sponsors na naipon ko, yun na po yung nagamit ko this time sa Miss Bicolandia. Kaya sobrang laking tulong po talaga sa akin ng sponsors. So, para sa'yo, nasa magkano yung nagastos mo sa Miss Bicolandia? Hindi ko rin po kasi alam dahil yung iba po, sa
sponsor? ko, like mga gamit ko, mga before ginamit ko na siya sa Miss Iriga. Na parang kung paano po, medyo nakatipid-tipid. Kaya ng halimbawa ay sandals, Mga gano'n. sandals. Kasi heels din po, sobrang nakatipid kasi nakabili ko sa heels si dati ng heels. Tapos, yung sa mga damit ko naman, Pero overall naman, nakasurvive ka naman, nakaraos naman. opo, pero yung screening po, sobrang naiyak na ako nun kasi solo lang po ako ng screening. Solo ka lang? Wala po akong handler. Yung makeup artist ko po, makeup artist din siya ng isang representative ng Cam Norte. So parang yung handler ko, kinontak ko yung makeup artist na yun para makeupan ako. And then nung screening na po dun sa room, ako lang po yung solo. And then yung iba pong candidates, merong makeup artist, may stylist, may handler. So parang ako po tahimik lang ako sa gilid. Nag-observe lang po ako sa ibang candidates. Tapos Ilan kayong candidates? 17 po yung official candidates. Tapos may isa pang nag-back out. So naging, before Bakit nag-back coronation, ano po kasi ni, if hindi po ako nagkakamali, artista po kasi siya sa GMA. Kaya. So parang hindi daw po siya available nung sa time na billeting namin. So nag-back out na po siya. And dun po sa sa screening nga, sobrang natakot ako kasi solo lang ako. Tapos ang gaganda po ng mga kalaban ko, ang tatangkad nila, matatalino, alam ko matatalino sila kasi nanalo na sila iba't ibang lugar. And then sabi ko sana makapasok ako as official candidate. Sa elimination night, nakasali ka ba? Yung top 10 ba yun? Top 10? Sa top 10, hindi ako nakapasok ate kasi parang 6 kaming nalaglag din. And then, tapos ng top 10, nagkaroon din ng top 5. So, marami din talaga kaming nalaglag dahil sobrang gagaling din ang kalaban namin. Anong naramdaman mo nung hindi ka nakapasok? Siyempre, una-una nalungkot. Maliban doon, napanghinaan ka ba ng loob? Una, nalungkot ako kasi parang somehow pinaghirapan ko rin naman na maging part ng Miss Bicolandia. Pero at the same time, sobrang saya ng puso ko kasi dream ko lang talaga maging part ng Miss Bicolandia. Eh lalo na kung nanalo pa ako, di parang sobrang laking bagay na nun para sa akin. Kaya sabi ko, sobrang saya kasi na-experience ko kung ano yung na-experience ng mga candidate ng Miss Bicolandia dati. Kasi dati nanonood lang ako sa live lang ng Miss Bicolandia. Sobrang saya kasi ngayon party na ako ng Miss Bicolandia 2025. Napapanood ka din daw ni Queenie. Kasi ate, ang alam ko, Miss Bicolandia daw po kasi parang pinakamataas na pageant sa buong Bicol. Kaya, Kasi yan yung pinanglalaban ata sa Binibining Pilipinas. ako po, Binibining Diyan ata Pilipinas, kumukuha. pwede rin pong Miss Universe sa mga national pageants. Ayan. So, Queenie, magkano palang mapapalanunan ba doon? Kapag nag-title po ng Miss Bicolandia, ang mapapanalunan po sana is 400,000. Ang laki din pala. Parang kulang-kulang kalahating milyon. Oo, kaya pala ang dami din nag-a-attempt. Ano? Opo. Nakikipagsapalaran. Ano? Talagang grabe yung preparations nila, grabe yung kailangan nilang ibuhos sa investment. Kaya yung iba po, di ba, mapapansin Sa Miss Bicolandia lang yun. Paano yung ibang crown na mapapanalunan? wala pong ibang crown ang sa Miss Miss Bicolandia. Bicolandia lang? Opo, tapos runner-up first, second, third, fourth. Pero yung, Alam mo, yung first runner-up, nasa magkano yun? hindi ko lang po sure, pero parang siguro mga 300,000. Laki na rin. Mga pababa pa siya ng pababa yung price. Kaya pala, pero ano yung mga nanalo? May title din? Ang isa lang po yung may title, Miss Bicolandia. Kung di ba, top 5 po yung last. Oo. Tapos, yung 4 po dun, mga runner-up lang. And then, yung Hindi, isa I mean, nung bago sila sumali, may title na silang dati pa. Oo po, may mga title na sila sa Albay, sa Kamsur, sa iba't ibang place dito sa Bicol. Kaya parang kumbaga nagsama-sama kaming lahat ng may mga title dun sa isang pageant. So parang dun kami naglaban-laban. Kaya mga title holders din po yung mga kalaban. Sa tingin mo, anong ikinapanalo nung naging Miss Binibining Miss Bicolandia. Miss Bicolandia. So, sa lahat po, sobrang bait talaga nun, yung winner. And then, kilala po namin siya na talagang magaling sa pageant. Kasi, ngayon pong taon, pang-apat na best niya na pong try sa Miss Bicolandia. Ay, oo. Opo. Lagi talo. Ano naman po siya, nauna niya, unplaced. And then, yung pangalawang try niya, third runner-up. And then, yung pangatlong try niya, Ano yung fourth unplaced? runner-up. Ano yun? Wala po siya sa top. So, unplaced po siya. Tapos yung
Huli niyang pageant. At place. Fourth runner-up. Third runner-up, fourth runner-up. Tapos ngayon po, nag-title na siya. Ay, grabe. Kaya parang siya po yung symbol sa amin and motivation na parang wag mag-stop sa talagang dream mong title. Kasi katulad niya, hindi madaling yung naging journey niya para makuha yung title. So parang advice niya po sa amin na huwag agad mawalan ng pag-asa kasi darating at darating din yung time na para sa'yo na yung corona. Ayan, oo nga. Tama. Kasi ikaw din, di ba, nung nag-miss... Nung Binibini Cam Norte. Di ba, sabi mo din nun na, ano nga, Pangalawang beses ko yun. Tapos, Oo. yung pangalawang beses ko, tsaka ko siya nakuha. So, grabe. Naku, ang beauty mo talaga, ano, Amabel, pang ano talaga, beauty Oo, pageant. kamukha ni Bianca. 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 Umali. O ano, saka ni ano, yung pag naayusan daw siya, maputi lang si Pia Wurtzbach ay. Pero pag naayusan siya, kamukha niya si Pia Wurtzbach. Johnny Bit na Meron nga daw, Bianca. meron nga daw, Gloria, ano yun, si Gloria, ano? Nakapagal? Hindi, yung isa si Gloria Diaz. Si Gloria Diaz, di ba? Ay, yung Miss Universe Oo, po. ganyan. Napagal. Saka ano siya, kahit black siya, talagang, Maganda yung kulay niya. oo, maganda, ano? Makinis. Yung puti, nakakasawa yung puti. Nakakasawa daw. Nakakasawa daw puti. Kaya, so, black is beauty talaga, ano? Black is beauty. Diyan mo talaga mapapatunay na maganda. Kasi merong maputi na pag nag-itim, Itong Pilipina. pag nag-itim, di naman maganda, sa kulay lang. Pero ikaw kasi, maitim ka, andyan na yung ganda. Lalo na pag pumuti ka. Di ba? Given na. Ayan. Ano ba sekreto mo? Wala po. Ano lang, ina-enjoy ko lang lagi yung dagat, yung araw. Hindi ako natatakot sa araw. Di ka na tatakot mangitim. Nag-jogging ako. Wala akong pakalam kung Lalo na nung naging miss, ano ka, Cam Norte, ang itim-itim mo nun, ano, Amabel. Nakita talaga kita magparid-parid ko. Sabi ko, ano nangyari kay Amabel? Parang natuto. Then po yung time na yun, nag-aral po ako ng surfing. So, Ayun nga daw, sabi pala ni D. Di ba si D, cameraman ni Kalinga Prab? Nagsusurfing ka nga din daw pala. Sabi niya, at talaga mag-surfing nga kami noon ni D eh. Opo, nag-ano kami, kasama ko si D, tapos si Kuya Albert, tapos si isa pa, si JP. Tapos parang nag-try kami mag-surfing, and then nakalimutan ko po, inaumagahan pala is parade namin. So parang wala akong kamalay, in-enjoy ko yung surf ako ng surf sa dagat. Tapos Ano mo natutunan pag-surfing? mahirap po hanggang ngayon, hindi po lang masyadong marunong mag-balance. Sobrang nag-aaral pa rin po ako kasi medyo mahirap talaga pag-balance sa dagat. Pero si D, marunong Medyo siya. mabilis po siya matuto sa pag-balance. Kaya napapansin ko, medyo sa nakatayo na siya. Tapos nung pag uwi ko sa bahay, nagpabihis ko, pagtingin ko sa schedule ko, bukas pala yung parade namin. Kaya yung makeup artist ko po, nahirapan din siya. Kasi sabi niya, bakit ka masyado nagpaitim? Bukas na yung talaga nun. Pero bilib ako na siya, confident ako. Sabi ko, ano nangyari kay ako? Pinapara ng chocolate. Sabi ko, ganyan. Pero ba't hindi ka nawala ng kumpiyansa? Hindi naman po. Ganon. Tapos, ang buhok ko pa nun kulot-kulot. Oo. Tapos naalala ko nga pala, kahapon kasi namit namin si Sir Marsano, yung reactor ng Kalingap. Ano daw, nagagandahan nga din daw siya sa'yo. Tapos, minsan nga, naisip nga daw niya na, sabi niya, sana naging Kalingap Angel ka din, ganon. Kasi sabi ko, graduate lang kasi yun si Amabel, ganyan. So, marami din talaga nagagandahan sa'yo, Amabel. Thank you po. Ganyan. At syempre, lalong-lalo na si Sir Mario Esguera na nabibilib sa iyo. Kaya, Actually, bira lang din po yung nakaka-appreciate sa gantong color ng skin. nga. So, parang may mga tao po kasi na ang paningin lang po nila kapag maputi lang po yung magaganda. Yes. Kaya, Sa kabira lang yung nag-rock ka na may confident ay, pag kasi, yung ganyan kasi kulay, kadalasan talaga. Sa mga ganyan, mapuputi. Oo, mapuputi, di ba? Hindi, kahit hindi masyadong maganda, basta maputi. Oo, talino. Ano ba gusto mo itanong, Tia Ryan? Gusto ba subukan natin? Ha? If you are given a chance to join Miss Bicolandia again, would you Judges, mga... paano ba yun? Sasali ka ba ulit sa Bicolandia? Itsura, saka sa puti. Miss Bicolandia?
after announcing that top 10 finalists and I'm not belong to the top 10, I realized something that I should prepare for more pasarela, Q&A training, and I know that I am lack of this kind of trainings. And now with that experience that I have, I want to join again in Miss Bicolandia, but I have a secret. I don't know yet what year I'm going to join because maybe after 2 years or 3 years, so that I'm already prepared with the pasarela and Q&A that I should have in the competition. So I want to work on myself first in my career, to focus on my goals because I'm going to take a LET exam. So after that, maybe I'm going back to pageants. I don't know yet, but I want to try something more about myself. I want to show a new version of Amabel in the stage of Miss Bicolandia. Wow, new version. Sooner. Grabe. And thank you. So, Amabel, di ba nga nabanggit mo na pag nag-exam ka ng LET, paano kung makapasa ka na doon, maging teacher ka na? Akala ko bawal ang pagpapageant sa teacher. Paano yun? Sabi nga po nila kapag nag-LET na daw po kasi merong mga etiquettes po kasi or ethics ang mga teachers. Pero sabi daw po nila as long as hindi ko pa naman daw po nagtuturo or parang hired, pwede ko pa naman daw po mag-join ng pageants. And as long as yung pageant is ginagamit daw po sa maayos naman na platform. So Okay parang lang. feeling ko po siguro before talaga ako mag-focus sa teaching, kailangan tapos na ako sa pageant era ko. Kumbaga, nasulit mo na. Nanalo o hindi, yung parang kumbaga, Parang okay na satisfied yun, na, fulfilled na ako dapat. Naano ko na yan, experience ko na yan. Oo. So, sa tingin mo, mga ilang taon pa yun? Yung pag-join ko po ulit. Hindi, Sa kumbaga yung pag-teaching? magiging satisfied ka na sa tingin mo. Kapag hanggat ka na nanalo, Siguro po try ko muna mag-explore sa regional pageants kasi parang gusto ko po i-try yung iba't ibang pageant sa region kasi parang kakalabas ko lang po pangalawang beses ko palang magsali ng regional pageant yun sa Miss Bicolandia. ayan. So, yun. So, sige, Amabel, ano man ang plano mo sa buhay, good luck sa'yo at nandito lang kami nakasupport. At thank you rin kasi naunawaan mo kami na hindi kami nakasupport sa'yo nung September 10. At yun. So, kaya nga sinikap ko din na maimbitahan kita ngayon kasi yun nga na birthday nga ni Queenie. Thank you kasi binigyan mo ng time. At yun, kasi sabi rin ni Sir Mario na sana ma-invite din si Amabel, ganyan. Sabi ko, ayun naman, sir, kaso nga, syempre, depende sa schedule mo. Ganyan. So, Buti thank nga you po so much. available. Kasi may time ka ngayon. At syempre, yun nga, Kalingap bilang pagpapasaya na rin po kay Amabel sa mga pinagdaanan niya po sa kanyang beauty pageant sa Miss Bicolandia ay yun po, andito po tayo para suportahan po siya at pasayahin po siya sa munting ayuda galing po kay Sir Mario Esguerra, yung po kanya naging sponsor. Hanggang ngayon po na hindi pa rin po siya naging legit na teacher. Kasi sabi ni Sir Mario, hanggat hindi ka pa nagiging professional, yung as in stable, ay andyan siya sa'yo nakasuporta. So, Queenie, busy ka dyan ako. Alika. Anong masasabi? Nagutom ka? Enjoy ba? Enjoy? Sobra po. Enjoy ni Queenie sa birthday niya. Daming handa, So, ano masasabi mo kay Amabel mo? Nakapunta siya dito. Masaya po. Kahit galing po siyang naga po, pagod po, nakapunta po siya. Kasi kayo daw ang angel na hinahangaan ni Sir Mario Esguerra sa ating vlog. Kaya yun, pagdating mo Amabel, 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Ayan. Na pampasaya sa'yo, babe. Kahit natalo ka. May praise pala ako dito. Oo. May
boyfriend nyo ka. Sayang ang pagod mo. Kahit wala akong consolation prize, ito pala yung consolation prize. At syempre, nag-enjoy ka naman, ano? Mula sa mabuting puso. And thank you so much po, Sir Mario Esguera. Dahil dito sa paayuda, dahil hindi man po ako nanalo ng 400,000, may 5,000 naman po ako galing sa inyo. Ayan, thank you so much po. Parang feeling ko ito na yung prize ko dun sa Miss Bicolandia. And thank you din Ate Ligaya. Thank you, Sir Mario. And thank you, Queenie, sa pag-invite sa akin dito sa celebration ninyo. And nag-enjoy ako at lalong-lalo yung pamangkin ko Yes. na mag-swimming po. And, Buti nga, magdadala ka ng pamangkin. Ano may ibang dalaga? Hindi mo dala ng pamangkin. Balak sa buhay mo. actually, kasi nagtabi po kasi siya sa akin matulog. Tapos sabi ko, sama ka sa akin bukas. Sabi niya, oo daw. Wala naman daw po kasi siyang pasok ngayon. Pero malaki naman ang pati yung pamangkin. Hindi, may ibang dalaga. Balak ka doon sa buhay mo. Ayoko mag-akanakay. Dapat maisip na yung kasama niya para Oo, sa bagay din. Kasi mabait din tita si Ama. Wala lang pati siya ibang pamangkin. Isa lang naman. Oo, ako ganyan din ako sa pamangkin ko, mapagmalak sa pamangkin. hindi naman mapayag yung ano niyan. Siyempre, aalagaan niya. Oo. Pero kung ako si Amabel, dapat tago-boyfriend ka na kasi tamang edad ka na. Wala pa ba? Tinuruan na. Pero muna, tayo. Parang gusto ko muna mag-picture. Mag-picture mo na. So basta, kung ano man marating mo sa buhay, magka-boyfriend ko man o ano, huwag ka maya magkwento sa akin, ha? Kikilala natin ang boyfriend mo. Sana hindi mahiyaan din ang boyfriend mo. Makwentuhan about sa love life. Para kayo yung legit na maging love team ko. Love team, ha? Ayun, Kaya sana hindi mo magkakaroon yung love team. Oo, ang iyong boyfriend. Kasi kaya. Dadating ka dyan kasi 20 ano ka na? 22. 22. Tapos kailan ka mag-turning 23? Next month. Next month? October. Oh, birthday ulit. Another birthday. Birthday ano naman? Alam mo na. Ay, saluka. Balaki ng balaki. Pili, alam mo na. Ikaw na naman ang magiging, ano. Gigi macho na. Tayo naman ang magiging, bisita ni Ate Amabel. Ano? So, yun. Maraming salamat po kay Sir Mario Esguera. Walang sawa po sumusuporta sa ating vlog, sa nanonood. So, ayan po, patuloy po sana suporta na aking YouTube channel, Mario Kaya Vlog. At huwag na po po sana i-skip ang ads dahil dyan po tayo kumuha ng pagtulong. At maraming salamat dito sa mga nag-sponsor po sa aking YouTube channel. Kay Mami C, kay Daddy D, kay Sir Mario, kay Kuya Roy, kay Tita from America, kay Kila Ram. At sa lahat-lahat po ng walang sawa po sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga nagpapalipad, sa nagpapag-Gcash, maraming salamat po. At sa mga grupo po na buo ng dahil sa may Chris. Ano pala masabi mo kay Krista? Napaka matagumpay na ngayon ni Krista. Congratulations na ako masasabi sa kanya. And stay humble sa kahit anong marating mo sa buhay. Kasi pag humble ka, di ba, syempre kuso na lang lalapit yung blessings sa'yo. And always pray to God. Proud ka sa kanya. Sobrang proud ako sa kanya. Syempre kapitbahay ko lang siya. Tapos ngayon, wow, successful na siya. Yes. At yun po, congratulations po kay Krista. May lupa na siya. At pabahay na lang po ang Bahay na lang. may intayan. Wow, Muli po, ayan. Muli po, pasupport po ni Kada po ni Kabal Santos Matubang at nag-vlog. Kalinga Prab at ang mga Kalinga Team. Muli po ako po sa Maria Ligaya Vlog. Ang babaeng kahit may problema, pero Maligaya! Bye-bye!